Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. Nabalitaan nyo na ba to mga kababayan? Yung ipinasa pong budget na napirmahan na mga kababayan. Meron pong mga blank mga kababayan. May mga blanco. Doon sa certain portions of the budget, meron pong mga blanco. Sayang hindi ko na save yung Pero kunyari halimbawa may nakita ako ng budget po para sa agrikultura. Tapos may nakasulat pong blanco na paggagamitan dun sa agrikultura pero wala pong amount. Blanco mga kababayan. At nakita po yan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, the budget is in totality invalid. So yung pinasang budget, yung pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos, ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung totality niya invalid. Hindi ko lang alam kung noong panahon niya, ganoon din, nagpapasa sila at pumipirma sila ng budget na may mga blanco. Hindi ko lang alam. Pero kung gano'n na kalakaran sa kanila, malamang hindi ito mag-react . Pero dahil nga siguro hindi niya ginagawa nung panahon niya, napansin nila mga kababayan. At ito ngayon yung nakikitang butas dito po sa Marcos administration. Diyan po sa Basta Dabawenyo podcast, diyan po sa social media ni Baste Duterte. Kahapon mga kababayan, ito pong former President Rodrigo Duterte has called out the alleged discrepancies in the 2025 national budget. At yung spending plan ayon sa dating Pangulo ay invalid and unenforceable. Alright, so Duterte expressed concern after discovering several budget provisions were left blank in the Bicameral Conference Committee report. Such missing budget amounts were tantamount to handing over a blank check to the government, which the former leader insisted was unlawful. So dahil blanco yung amount, sabi, ang mangyayari daw sa gobyerno, maglalagay sila o magbibigay sila para doon sa budget na yon ng blank check. So pwedeng hindi pang lakihan o liitan. Kaso paano mo malalamang malaki o maliit? Wala nga nakasulat. So bakit blanco? Sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, it's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi pwedeng mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ayan po ang sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan po natin itong kanilang programa dyan po sa Basta Dabawenyo. You cannot pass a law with blank. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga kababayan, may mga blanco kasi. Yung amount, blanco. Bakit ganun? Bakit ganun na nangyari? Blanco yan lumusot. That is not... Hindi lang po isa . Marami, mga kababayan, marami po. A valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganun, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka ba? It's people's money. Maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money
that would be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear, patent, without doubt. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or record the budget and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganon kablangko. Para ka binigyan ka ng blanco check dyan. O sige, bahala na kung anong ilagay ninyo. Okay, so yan mga kababayan, yung programa nila dyan po sa Basta Dabawenyo. Yun nga yung tanong bakit ganon, bakit blanco? Alam nyo, dito po sa Batang Maynila to, tayo po ay pro-government. Tayo po ay sumusuporta sa anumang mga programa ng Pangulong Bongbong Marcos. At kahit kailan, di po tayo sumusuporta sa mga naninira o gustong umagaw ng kapangyarihan dito po sa nakaupong presidente o nakaupong administrasyon. At hindi po tayo sumasang-ayon sa mga sigaw ng mga kumakalaban sa gobyerno. Kasi mga kababayan, para sa Batang Maynila to, ito pong gobyernong ito ay binoto ng taong bayan, so dapat nating suportahan. Kaya lang, sinabi rin natin dito sa ating channel, tayo po hindi po panatiko. So kapag may nakita rin tayong mali dito po sa administrasyon, kinakailangan nating i-correct. Kinakailangan nating kalampagin ng gobyerno. At kapag tama naman, syempre papalakpakan natin. So ito, katulad na ito. Siguro kinakailangan magpaliwanag ng Marcos administration, bakit may mga blanco? Ano ba to? Ito ba yung kalakaran dyan po sa ating gobyerno? O ginawa ba to ng mga dating administrasyon? Pero sa tingin ko, hindi ginawa ni Duterte. Kasi kung ginawa ni Duterte, tatahimik lang siya. Bakit niya sisitahin? Ginawa din naman niya. So sa tingin ko, hindi ito nangyari nung nakarang administrasyon. Hindi lang natin alam kung mga previous administrations pa kung ganito ginagawa nila. Kaya lang mali po kasi. Bakit po may blanco? Kasi dapat yan nakasulat yung specific amount. Kaya may mga nakikita ko mga reactions ng mga loyalista. Sabi nila, sita ka ng sita dito kay Marcos, sa administration ni Marcos pero ikaw, yung anak mo, si Sara Duterte, hindi mo naman pinagpapaliwanag dyan sa tungkol sa confidential funds. Bakit ganon? Sita ka ng sita. Lahat napapansin mo sa administrasyon. Pero kayo, ang dami nyo rin ng mga kapalpakan sa gobyerno nung kayo mga nakaupo. At maraming mga binibintang sa inyo, maraming mga katiwalian na nangyari during the Duterte administration. Yun yung sinasabi ng iba. Alam niyo mga kababayan, ganun po kapag pasensya na po kayo sa salita ko, panatiko. Ang nangyayari, pinagtatanggol natin yung mali. Kasi, halimbawa lang, kagaya ng mga DDS, yung mga DDS, kahit anong mali ng mga Duterte, palakpakan pa rin sila. Wala na silang pakialam kung mali ang ginawa ng mga Duterte, basta sila, panatiko, kahit mali, papalakpakan nila at susuporta sila. Ganon din yung ilang mga loyalista na kahit na mali, may nakita tayong hindi maayos, ang ginagawa nila, imbis na tanongin ng gobyerno, sinasabi nila, ginawa naman ng mga Duterte yan, kayo nga, hindi mapaliwanag. Ibig sabihin, pinagtatanggol pa nila yung kanilang iniidolo. Imbis na bilang mamamayang Pilipino, dapat tinatanong natin itong ating gobyerno. Dapat hindi natin pinapalampas yung mga ganito. Kaya ako mga kababayan, tinatanong ko itong ating gobyerno, bakit nga po? So we demand an explanation. Baka pwede niyong ipaliwanag bakit gano'n. Napirmahan po yung budget. Pero ba't may mga blanco? Sabi ni dating Pangulong Duterte, kapag ganyan, invalid at hindi mo pwedeng i-enforce yung batas. Pinirmahan na yan ni Pangulong Marcos Diba? Nagkaroon ng Nagkaroon ng programa dyan sa Malacanang.
O, bakit ganun? May nabasa pa nga ako mga kababayan na na pwede kayong makulong kasi yan po ay labag sa batas. Ayon po dun sa mga kasama po dyan po sa programa nga Dabawenyo, basta Dabawenyo. So, yun lang naman. Dun sa sa Marcos administration, mga sir, baka pwede naman pang ipaliwanag ninyo bakit ganon. Tatanong lang naman tayo, bakit ganon? Baka meron silang paliwanag bakit ganon na napirmahan yung budget na may mga blanco. Sabi naman ni dating Pangulong Duterte, mali yan. Ayusin nyo yan. Baguhin nyo yan. Anong tawag dito? Kunin mo na yung budget na yan at baguhin. At kailangan ipaliwanag ninyo sa taong bayan bakit nga nagkaganon. Bakit may blanco. Alright? So, ganun din ang panawagan ko, sir. Mga sir, dyan po sa ating gobyerno, bakit po may blanco? Alam nyo, mga kababayan, malaking butas to sa Marcos administration kapag di nyo ng paliwanag sa taong bayan. Bakit may ganun ba talaga? Talaga bang ganun ang kalakaran ninyo? Yan, nakitaan kayo ng butas ng mga Duterte na kumakalaban sa inyo. Kasi bakit ganun? Bakit po ganun? Bakit nagkaroon ng blanco? At hindi lang isa, marami pong blanco. So sabi ni dating Pangulong Duterte, ang mangyayari dyan, kapag blanco, magbibigay ka ng blank check. Bahala na kung ilan ang ilalagay. Di parang hindi ka lang nalayo kay Mary Grace Piatos. Di ba? Parang ganun din Katiwalian din na may tumanggap, pero hindi naman talaga totoong tao. Peke yung pangalan, peke yung pirma. Di wala na, pare-parehas na tayong mga tulongis. Ang kawawa nito, itong taong bayan. Kami po, na taong bayan ang kawawa dito, kaya sana po ipaliwanag ninyo. Sa Marcos administration, dapat ipaliwanag ninyo, dapat paliwanag nyo na maayos para maintindihan ng taong bayan bakit ganon. Bakit pinirmahan itong bill, itong national budget ng may mga blanco. Fill in the blanks. Talaga nakakaduda kapag ganon.